Katulad po sa pambungad ng Santa Misa, ang sagot niyo po sa aking sasabihin ay Viva, na may lakas at nang may malakas na boses na may kapangyarihan, may energy, hindi yung gutom. Viva Cristo Rey! Gutom pa po kayo. Ang sagot po ay Viva, okay? Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Palakpakan po natin ang ating Diyos na Kristong Hari ng Sanlibutan. Ngayong linggo na ito ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari ng Sanlibutan, the solemnity of Christ, the King of the universe. Sa ating pagdiriwang ngayong araw na ito, isa ang pwede nating mapagnilayan at magpagtunan ng pansin. Ano ba ang pinagkaiba ng pagiging hari ni Kristo sa mga hari o reyna dito sa mundo? What is the big difference between Christ as King and the kings and queens of the earth? Sa harapan po ninyo, may malaki po tayong imahe ni Kristong Hari ng Sanlibutan, the image of Christ the King. Sa imahe, parang kahalintulad siya ng makamundong hari dito sa libutan. May korona, may baston, may magarbong damit, at kung tutusin, nakaupo sa trono. Pwede nating iyang pagnilayan itong apat na simbolismo ng mga hari sa mundo at kay Kristo. Unang simbolismo ng hari o reyna. Ang isang hari ay may magarbong damit, the royal garb. Lalo na sa panahon dati, ang maaari lang magkaroon ng singhabang damit o kasuotan ay ang mga hari, reyna, prinsipe o prinsesa. Only kings and queens can afford to buy one's clothes for such a thing as royal garments. Pero kung pagninilayan natin ang mabuting balita ngayon, ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, mukhang hindi katugma sa makabundong hari na alam natin. Bakit po ba? The royal garments, ang mga garbong damit ng isang hari o reyna, ay sumisimbolo na may kaya sila, na mas angat sila, na kaya nilang bilhin ang anumang bagay sa mundong ito. Pero kay Kristo na narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, hindi damit ang bumabalot sa katawan ni Jesus. Not a royal garment. Ano ba ang damit o kasuotan ni Jesus? Kung maaari at sasabihin ko, hubad nga si Jesus. Ano lang ba ang bumabalot sa kanyang katawan? Dugo. At ganon ang pagkahari ni Kristo sa ating lahat. Bakit po ba ganon? Kasi ganito niya kayo kamahal. What is the royal garment of Jesus? Blood. Ang ikalawang simbolismo ng hari ay ang kanyang baston, the scepter. Ang baston or scepter ay sumisimbolo na kaya niyang utusan ang kanyang mga nasasakupan. Katulad ng isang guro na may baston o stick, maaari la tayong maturuan kung tayo ay makikinig dahil siya'y may baston, lalo na ng mga bata tayo. Katulad ng isang conductor sa isang banda, siya ang nagmamaniobra sa galaw ng mga musikero sa isang banda dahil may baston. Ngunit, kung pagninilayan natin, anong baston ang meron si Jesus? Kung tutuusin, hindi niya hawak ang baston na ito. Kung tutuusin,
Ang baston niya ay nakabaon sa kanyang mga kamay at paa. Ano ang baston ni Jesus? Pako. Ganito ang pagkahari ni Kristo. Kasi ganito niya kayo kamahal. Ano ba ang damit ni Jesus? Dugo. Ano ba ang baston ni Jesus? Pako. Ang ikatlong simbolismo ng hari ay korona. Kailan lang nagkaroon ng paligsahan ng Miss Universe. Siguro sinasabi ninyo, mukhang hindi po ako approve sa nanalo. Maraming nagpapaligsahan para sa korona. Ano bang meron sa korona? Lalo na sa panahon dati, ang korona ay may pilak, ginto at diamante. Pwede mong isang ang mahal. Sumisimbolo ulit na mas angat ang isang hari sa mga nasasakupan niya at siya lang ang maaaring magsuot nito. Kung titignan natin muli ang ating ebanghelyo ngayon, ano ba ang korona ni Jesus? Hindi gawa sa pilak o ginto o diamante. Ang korona ni Jesus gawa sa tinik. Kasi ganito ang pagkahari ni Kristo. Kasi ganito niya kayo kamahal. Damit niya ay dugo. Baston niya ay pako. Korona niya ay gawa sa tinik. Ang ikaapat na simbolo ay trono. Ang trono ay paanyaya na siya lang ang nangungutanging nangunguna at namamahala sa nasasakupan. A throne symbolizes that he has a jurisdiction over a territory. For example, sa ating Katolisismong pananampalataya, ang arsobispo ay may trono, sinisimbolo dito sa katedra. Dito, paalala sa atin na nasasakupan niya ang Archdiocese ng Lingayen, Dagupan. Katulad ng isang hari, may trono siya at kahit sino hindi pwedeng umupo. Paalala sa atin na siya lang ang may karapatan sa teritoryong iyon. Punta naman tayo kay Jesus. Anong trono na meron siya? Yung trono ng mga hari at reyna, iba ang nagbubuhat at minsan nakaupo pa sila. Ang trono ni Jesus, binubuhat niya mismo. At kadalasan nakikita natin, hindi siya nakaupo, pero nakabayubay siya dito. Ano ba ang trono ni Jesus? Krus. Paalala sa atin na ganito ang pagkahari ni Kristo. Kasi ganito niya kayo kamahal. Apat na simbolo sa pagkahari ni Kristo. Damit niya ay dugo. Baston niya ay pako. Korona niya ay gawa sa tinik. At trono niya ay krus. Kung tatanungin ko kayo ngayong araw, bakit ganun ang pagkahari ni Kristo? Ano ba ang paulit-ulit kong binabanggit? Ganito ang pagkahari ni Kristo kasi ganito niya kayo kamahal. Kung bubuksan ang inyong mga puso ngayong araw at tatanungin ko kayo, sino ang nandyan sa loob ng puso nyo at nagahari? Nawa, si Kristong unang nagmahal ay nasa loob at nilalaman ng bawat isa sa atin. Amen.